So, good day po everyone. So, ako po si Joshua Reyes po. And today po is, isosolve po natin ating problem 6.5 tungkol po sa elastic curve of beam. So, challenge dito sa problem nito is kailangan po natin ma-analyze yung deflection ng ating isang support beam kung saan meron po siyang applied couple moment na ito ang ating M sub 0 sa ating right support or sa point B. So, ang goal natin dito is hindi lang po makuha na yung ating pinaka-final answer, kundi po maintindihan din natin kung paano po mabuo yung shape ng beam gamit po ang ating magiging equation. So, first step natin is bago natin po malaman kung gaano kalaki yung bend ng ating beam. So, kailangan po natin malaman kung paano distribute po ng beam yung ating load, yung bigat po. So, kaya gagamit tayo ng static equilibrium para makuha yung reaction sa point A at point B. So, para sa vertical forces, so, mangyayari dyan, isa-direct na po natin siya. So, ang ginamit po natin sa equation as A sub y plus B sub y is equals to 0. So, para naman po, yung next natin is para naman po sa moments or moment ng point A, gagamitin natin equation na B sub y times L minus M sub 0 is equals to 0. Yan. So, yung next natin equation. So, for solving this, para makuha natin yung ating B sub y, so kailangan natin i-manipulate ulit yung ating equation. So, dapat ang matitira sa left side is yung ating B sub y. So, mangyayari dyan, B sub y is equals to L, or rather, M sub 0, sorry, M sub 0 all over L. So, yan. Tapos yung sa A sub y naman natin is, so, ang mangyayari dyan is, baliktad naman siya, magne-negative yung, kailangan yung lumabas na equation sa A sub y ay mag-negative naman. So, ang mangyayari dito is, A sub y is equals to negative M sub 0 all over L. Yan. So, ngayon is, na po natin yung ating mga forces. So, makukuha na po natin yung ating internal moment equation. So, ang gagawin natin dito is, the function of M of x is equals to negative M sub 0 or over L times the distance. So, ito meron na tayong moment equation. So, gagamitin natin yung fundamental relationship ng beams, yung Euler-Bernoulli beam theory. So, dito natin makikita yung ating bending moment na directly proportional po sa ating curvature ng ating beam. So, ibig sabihin yung ating equation na M sub 0 is, siya po yung parang magdidictate o magdidikta sa atin kung ano po yung magiging hugis na mabubuo sa ating elastic curve. So, susulat natin ulit pa yung ating equation again na E sub y, E times I times the derivative of b with respect to x is equals to negative ito. Lalagyan natin to. Negative M sub 0 all over L times the distance. So, ang goal natin ay ma-extract yung value ng V. Ito yun, which is the deflection. And dahil yung equation natin ay nasa second derivative, so, kailangan natin mag-integrate ng dalawang beses since naka-second derivative siya. So, first integration is, mangyayari is lalabas yung ating slope equation. So, if there's ating derivative of v with respect to derivative x. So, sinasabi dito yung ating rotation kung gaano katarik yung angle ng beam sa bawat point. So, kailangan natin alisin yung derive nito. So, from second derivative to first derivative. So, mangyayari dyan is E times I. So, mangyayari dito is dv
At least tama. Yung derivative of v with respect to x is equals to negative n sub 0 all over 2 times L x squared plus c sub 1. Yan. So, next naman. So, nakuha na natin yung unang integration. Yung nasa pinaka-original natin formula. So, mangyayari dito is, yun nga, magkakaroon ng second integration. So, dito natin, makukuha na natin yung ating deflection equation. So, yung which is the V. Yung V natin. Ito, yung V natin. So, yung V natin is deflection equation o yung ating pinakamismong lubog o yung pinaka sa ating beam. So, mangyayari dito is E times I. So, maiiwan yung ating D since naalis na yung x natin with respect to x. So, D is equals to negative n sub 0 all over 6L times x cubed plus C1 x plus C sub 2. So, next. So, pansinin nyo, may lumabas na C sub 1 at C sub 2, which is the constant. So, para makuha natin yung exact values na ito, so, titingnan natin yung pinaka physical constraints or yung ating boundary conditions. So, yun nga, dahil simply supported yung ating beam yung beam, so, physically impossible po na bumaba ang beam sa mismong support po dito sa ating point A at point B. So, siguraduhin natin yung ating deflection, yung ating V, dun sa mga point natin is laging 0. So, mangyayari dyan is if x is equals to 0, tapos yung ating deflection is equals to 0 din. So, mangyayari dun sa ating C sub 2, hindi magiging 0 din siya. So, next naman is kapag yung ating x is equals to L, then yung ating B sub 0 is equals to 0 yun. Ang nangyayari dito is yung ating C sub 1 ay mapapalitan na equation na mawawala to. So, M sub 0 all over 6L. Rather, okay. Mali. M sub 0 times L all over 6. And so, substitute natin ulit itong ating equation pabalik dun sa final elastic curve equation natin. So, nangyayari dito is yung function of b of x is equals to M sub 0 all over 6 EI L times quantity L squared x minus x cubed. So, nakuha na po natin yung pinaka-equation. So, ngayon, since complete na po yung ating equation, so, ang pinaka-question dito is, saan nga ba yung pinaka-malalim na lubog ng ating beam? So, sa calculus po, gagamitan, maximum point po ay laging matatagpuan kung saan yung derivative or yung ating slope, ito, ating derivative of b with respect to x ay 0. So, since na-simplify natin yung ating equation, so nalaman na natin yung pinaka-peak ng curve ay nasa, tapos sulat natin yung equation na yan. So, x is equals to L all over square root of 3. So, approximate ito na 0.577. Yan, sorry, yung pinaka-equation na. So, yun nga po, medyo lampos nga lang po siya sa gitna. And, medyo lumalapit na po sa dulo kung saan po, kung nasan yung ating moment. Then, yung pinaka value or yung ating makukuha natin sa maximum deflection is simulan na natin. Ating is yung maximum deflection is equals to n sub 0 L squared all over 9 square root of 3 EI. So, yan. Ang ating equation. So, to summarize po, yung ating, mula sa forces,
dumaan tayo sa mga integration. Ayan, sa mga integration para makuha po natin yung pinaka hugis then yung maximum point ng ating build. And that concludes for my discussion para sa problem 625. And thank you po.